So ang ating lesson sa discussion natin for today, sa session natin, is all about application of differential equations. At ang topic na ating pag-aaralan at bibigyan ng panahon ay ang Newton's Law of Cooling. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Newton's Law of Cooling? Newton's Law of Cooling, the rate of change in the temperature of a body or an organism, states that it is directly proportional to the difference in temperature between the body and its surrounding. Ang surroundings dito, we are pertaining to the term environment. Binibigyan din dito ang difference between the temperature of an organism at ang temperatura ng environment kung saan nag-exist ang isang body or organism. In this situation, kailangan balikan ninyo ang inyong topic, knowledge regarding about variation from your college algebra subject. Kailangan marunong kayong mag-state or mag-express or mag-convert ng statement into a mathematical statement or equation. Kailangan alam nyo ang ibig sabihin ng inversely proportional, ng direct proportional, at alam nyo rin ang ibig sabihin ng K. Diba, no? May mga topics kayong napag-aralan regarding about sa algebra under ng variation. So, kailangan i-review ninyo yun nang sa gayon, hindi rin kayo mahirapan sa pag-formulate ng mga formula sa differential equation. Okay, proceed tayo. Para sa ating unang halimbawa regarding about the topic na Newton's Law of Cooling, ito yung ating sample problem na ating bibigyan ng katugunan at solusyon within the whole period. Kapag meron kayong tanong, huwag kayong magatubiling magtanong sa akin. Kakayanin nating sagutin ang bawat tanong na pwede ninyong i-deliver sa akin. A temperature reading 19 degrees Fahrenheit is brought into a room where the temperature is 69 degrees. Ang ibig sabihin ng statement, merong isang organism or body na nag-exist sa isang room at ang temperatura nito is 19 degrees Fahrenheit, wherein ang temperature naman ng environment, which is actually the room, is 69 degrees Fahrenheit. A minute later, the thermometer reading is 30 degrees Fahrenheit. Bigla daw nagbago ang thermometer reading. Naging 30 degrees Fahrenheit na. Doon sa organism or sa body. Maybe tinest uli yung temperature ng body, no? Okay, proceed tayo. Determine the temperature reading as a function of time. So, ibig sabihin dito, nagpapahanap ng equation about temperature reading as a function of time. In this problem, we will try to learn of how to formulate equations. Makakapag-solve ka lang ng problem kapag alam mo ang right equation na gagamitin mo sa isang situation. Like this. Pangalawa, find the temperature reading 5 minutes after the thermometer is first brought into the room. Kanina, minute later lang. Ngayon, 5 minutes. So, paano natin bibigyan ng katugunan ng problem na yan? Paano natin isosolve yung situational problem na yan? Actually, sa licensure examination, ganyan ang dating ng mga tanong na lumilitaw sa licensure kapag medyo mahirap-hirap ng konti, no? Okay, we try to solve now the given problem. Tandaan niyo yung mga given, no? 19 degrees yung temperature ng body, environment is 69 degrees. And then a minute later, for the time, and then thermometer reading is 30 degrees Fahrenheit. And then yung pinapahanap, yung equation natin para sa temperature reading as a function of time. And then for our second question, find the temperature reading after 5 minutes. O, ang time natin dito is 5 minutes, no? So, ano yung temperature after 5 minutes? After the thermometer is first brought into the room. At ito ngayon ang simula ng ating solution process.
Let M, mag-isip muna tayo ng variable, no? Para sa thermometer reading at anytime T. Ang sinubukan kong gamitin na variable is M para sa ating thermometer reading. Kayo naman, pwede kayong magsubok ng ibang letra. Pwedeng Z, pwedeng R, pwedeng J, pwedeng D. So it's up to you kung ano yung mas komportable kayong letra na or variable na gusto ninyong gamitin. So in this situation, I choose M as the thermometer reading at any time T. And then we need to formulate dm over dt, the derivative of thermometer reading at any time as a function of t with respect to time is equal to negative k times m minus 69. Bakit may k? Yan ang ating constant of variation. Laging may k kapag tayo ay under ng variation topic or variation problem. Lagi natin nilalagyan ng constant, which is k. Bakit negative? Definitely, yung thermometer, yung temperature natin sa environment, na sa between lang ng dalawang temperature. Di ba? Yung temperature ng body, 19, at saka yung temperature ng environment. So definitely, magkakaroon ng reduction dyan. So negative K tayo, no? Yung constant na ginamit natin. And then, difference between temperature of the body and the environment, that is M minus 69. So hindi ko pa na-substitute ang temperature of the body, no? Maglilikha muna tayo ng equation. Yung environment, 69 degrees na yon, no? Okay? So yung body, pwedeng ibang body kasi yung mag-exist eh. Pwedeng palitan yung 19 degrees ng body ng organism. That's why we have created muna ng equation. So dm over dt is equal to negative k times m minus 69. Kung babalikan ko yung definition kanina, bakit m minus 69, ano? Ito yung definition natin kanina. It is directly proportional to the difference in temperature between the body and its surrounding. In our given problem, the temperature of the body is 19. Nag-assume na tayo na M muna ang temperature ng body. Excuse. And then ang environment is 69. So nasa variation problem tayo, definitely makakaroon tayo ng constant K. And so happen na negative ang ating nilagay na K because of some reason na ipinaliwanag ko kanina. Now, apply variable separable with the equation that we have created. Okay? So, apply natin ang variable separable. Lahat ng mga problem na gagawin ninyo regarding about Newton's law of cooling, ganyan lang ang panimula ng equation. Nababago lang yung 69 dyan, no? Nababago lang. At saka yung value ng M. Pero yan na yung equation natin sa Newton's law of cooling. Generally, no? Proceed tayo. So, apply variable separable in order to apply that para ang M masama sa dm, no? And then yung K, dahil constant naman yan, okay lang na maisama sa dt. So, we have already applied the variable separable at nakita naman natin na pwedeng may apply ang variable separable. Applicable naman yung method na yan sa ating equation. So ano yung susunod na hakbang na ating gagawin? What do you think, mga anak? Ano yung gagawin natin right after variable separable? Kung natatandaan ninyo ang variable separable ninyo, ano yung susunod na step na ating gagawin? Anyone among you? After ng variable separable, ano yung method na ating i-apply? Ano yung technique? Ano yung process? Okay? Anyone? Wala bang makakasagot? Dito kasi yung M-69 is na cross-multiply lang tayo and then yung dt na cross-multiply din natin. Kaya naging ganito yung equation natin.
Sa variable separable, ano ba yung malimit na ginagamit natin right after na nakapag-variable separable tayo? Integration ba o differentiation? What do you think? Am I going to differentiate this or integrate this? So, multiple choice na yon. Hello? Differentiate. Ano? Differentiate. Kapag nakapag-variable separable tayo, balikan ninyo yung variable separable ninyo, i-review ninyo. Ano yung susunod na gagawin? Differentiate or integrate? Napag-iwalay na natin ang x at y, di ba? Ang x napasama sa dx, ang y sa dy. Bakit kailangan? Ayun, ano yung gagawin ko dito para masolve natin yung problem? Integrate ko ba yan? O Integrate. Integrate. Integrate both sides. You have to integrate the equation, both sides. Yan. So, integrate natin both sides. Now, let us integrate now the given. Yan. Remember, k is a constant. K, no? This is a constant. Kaya pwede ko siyang ilabas. Outside the integral symbol. And then this one, what do you think is the formula that is applicable to this among the formulas that I have discussed to you during our integral calculus subject? Ano yung formula dito na applicable? What do you think? Okay. Di na natatandaan. So, ang formula na ating gagamitin dyan, sulat ko sa taas, ano? The integral of du all over u is equal to ln of u plus c. Ang ibig sabihin, ang u natin dito is m minus 69. Tama? So, let u be equal to m minus 69. At ang derivative ng u is du. Ang derivative ng m is dm. Isn't it? Now, kung babalikan natin yon, magiging du over u na lang yan. Kasi ang value ng dm, capital pala ang m natin, no? Palitan ko ng capital. So, capital M yan. Yan. So, mag-ingat tayo sa mga letra, no? Sa mga variables. Iba ang small m sa capital M. So, we have created it again as capital M. Ang dm may value. Ang value nito, du. Tama? Ang value ng m-69 is u. So, ito pa rin siya. Ang dm over m-69 natin na ating integrate ay magiging du over u integral or integral of du over u na ang value is ln of u plus c. Pero may value tayo ng u, m-69. Tama? So, ang integral ngayon nito is also the integral of du over u. At ang value ng integral of du over u is equal to ln of u plus c. Siguro pakita ko na, no? Okay, ito siya. Sa right side, ang dm is du. Ang m-69 is u. Ito siya, yung value sa taas. Ang integral ng du over u is ln of u plus c. Yan ba ang u? m-69. So, ln of m minus, capital M, no? Minus 69 plus c. So, tingnan natin kung tatama tayo. Brain ko muna yung mga ibang nakasulat, no? Para hindi nakakalito yung solusyon natin. So, naipakita ko naman kung paano, no? Okay. So, yun yung formula na ginamit natin, no? Naka-video naman yan. You don't have to worry. Pwede nyo ulit-ulitin. Okay. That is why the integral of dm over m minus 69 is equal to the integral of negative k dt. Ang sagot, ito siya. ln of m minus 69 sa left. Ang integral ng negative k dt is negative kt. Di ba ang integral ng dt is t? Ang integral ng dx is x. Kaya lang may constant na negative k. So, yan, negative kt. And then, dahil may ln sa left, nag-try na rin ako maglagay ng ln sa ating arbitrary constant na c.
Yan. So proceed tayo. Now let us simplify the equation now. Ano yung next move na aking gagawin? I think I need to transpose ln of c to the left. Yan. Transpose ko yan. At nang nailipat ko ang ln of c sa left, nagpalit tayo ng sign. Alam naman natin yon, very basic yon. Lagi tayo nagpapalit ng sign. And then sa palagay ninyo, anong topic na pwede nating balikan uli sa equation na yan? Sa portion ng equation natin ito. Anong pwede kong gawin? Ano yung pwede kong gawin mga anak? Sa ln of m-69 minus ln of c. Anong topic sa mathematics ang kailangan ninyong ma-review at balikan at mapag-aralan ulit? Nang sa gayon ay ma-realize ninyo na napakalaga pala ng topic na napag-aralan ninyong yon. Na maybe naituro ko na sa inyo nung naging estudyante ko kayo sa differential calculus at saka sa integral calculus. Okay. Ano sa palagay ninyo dito? What do you think? Ano yung gagawin natin? And Dave? Jalin? Ano sa palagay ninyo gagawin natin? Sa left-hand side ang focus ninyo. Anong gagawin ko sa equation na yan? Sa left-hand side ng equation natin? Ko-combine, sir. Ano? Ko-combine po. Pakilakas yung boses. Iko-combine, sir. Express as a single logarithm. Tama. So dahil minus ang sign, magiging denominator ang c ng m-69. Ang m-69 ay may susulat yan sa numerator. Ang c naman is denominator. Then we can combine them as a single logarithm. Balikan ninyo yun. Properties of logarithm yun. Yan. ln of m-69 all over c is equal to negative kt. Now, let me add additional knowledge for you. Para makabuo tayo ng simplified equation, ang pwede nating gawin dyan, both sides ng ating equation, is to consider both sides as an exponent of e. Ang mga nakikita natin, we will be considering them as exponents of e. This is again another law. Yan. Ang ln of m-69 all over c is magiging exponent ng e. Ano man ang gawin ko sa left, yun din ang gagawin ko sa right. Ano mang ekspresyon ang nakikita sa right, magiging exponent din ng e. Kaya ang equation natin, e raised to ln of m-69 all over c is equal to e raised to negative kt. Now, alam nyo ba na ang ln of m-69 all over c is also ln of 1 times m-69 all over c? Yan. Pinakita ko yan ha. Extra knowledge yan. Sa libro, hindi pinapaliwanag yan. Basta lang binibigay yung sagot. O ln of 1. Ang m-69 all over c, pwede kong dalhin sa unahan yan. Makikita nyo ha. Okay. Pwede kong dalhin sa unahan yan. Ito. Yung exponent na yan. Pwede kong dalhin sa unahan yan. Parang sa properties of logarithm din. Okay. Pwede kong dalhin doon. So, magkakaroon ng revision ngayon ng equation natin. No? Papakita ko. Kung dadalhin natin ang m-69 all over c na sa loob ng ln as an exponent, as a number, preceding e, not an exponent, no? From exponent to a coefficient preceding e, yun ang right term doon. No? Yan. Kung dadalhin ko yan sa unahan, but e, ln of 1 is 1, tandaan ninyo ang e to the ln of 1 is laging 1 yan. Pindutin man ninyo ang calculator ninyo. Ito class, ang value nito, 1. Plus the fact na dinala natin sa unahan yan, yung m-69 all over c. E di 1 na lang yan, no? Okay, tingnan natin ang kaatungan ng equation natin. So, rinewrite ko siya dito para hindi kayo magkalituan. Yan. Dahil ito is 1, 1 yun. Eh, naidala ko na sa unahan. Yung m-69 all over c, hindi na siya exponent. Nandito na siya. So, ano yung next step natin? Thus, yan. Kanina kasi, ang ginawa natin,
dinala natin yun doon. So, ganyan yan kanina. Para maliwanag lang. Yan. Over C. Yan. E raised to ln of 1. Pressing your calculator, this is just 1. That's why we have arrived with this equation. Now, let us simplify. M minus 69 is equal to CE raised to negative KT. So, na-cross multiply tayo ng arbitrary constant ng C. Next. Yan, nahanap na natin ang value ng M. So, nagde-derive tayo ng formula dyan, mga anak, no? M now is equal to 69 plus CE raised to negative KT. Yan ang ating tatawaging equation 1 ngayon. Okay, kanina may nakastate sa problem. Okay? After 1 minute, ito naman yung time of 0 minute muna. Ang M natin is 19. Ito yung temperature ng body ng organism sa 0 time. Okay? So 19 degree Fahrenheit at 0 time. Ibig sabihin, kaka-exist pa lang ng body doon sa environment. Then, substitution tayo. Dahil ang value ng time, from equation 1, substitution tayo. Yan, ito, yan. Okay, substitute tayo. T is equal to 0 and M is equal to 19. Mahanap natin ang value ng ating arbitrary constant C. Negative K times 0 is 0, but e to the 0 is 0. That is why 19 is equal to 69 plus C na lang. Ang value ng ating C is negative 50. Thus, balikan natin yung equation na yon. Substitute tayo. Yan. M is equal to 69 minus 50e raised to negative KT. Nakabuo tayo ng equation. Actually, yan. Ngayon naman, when time is 1 minute, U is 30. Di ba yan ang pinapahanap kanina? So, na-formulate na natin ang equation na ating gagamitin. At time of 1 minute, and then, yung U natin is magiging 30. Actually, M ito, no? Correct ko lang, no? Hindi U ang ginamit ko, M ito. So, let's correct this. So, M is 30. Yan. Okay, proceed. Thus, substitution process tayo. 30 is equal to 69 minus 50 raised to negative 50, e raised to negative K1. Okay, paano tayo nag-substitute? Saan ang galing yan? Ano yung equation ginamit natin? Ito. Ang value ng ating M is 30, that's why naging 30 yon. And then, ang T natin is 1. So, proceed tayo. Yan yung kanina, no? Then, simplify natin. 50e to the negative k is equal to 69 minus 30 because we have transposed 30 to the right side. Nag-transpose tayo ng constant sa right side. And then, inanap natin ang value ng ating e to the negative k, which is actually 39 over 50. After nating mahanap ang value ng e to the negative k, therefore, ang ating sagot sa unang tanong, yan. M is equal to 69 minus 52. Then, 39 over 50 raised to t. Simplify natin. Okay na yan. Temperature reading as a function of time. Temperature reading as a function of time. Okay? Nakakasunod ba kayo? Tinangan natin yung before. Yan. Isimula ng ating equation. Edit natin, no? Nakaroon ng 52. Hindi yun 52. This is only 50. May typographical error lang. So, this is 50. No? Correct natin. Tataka ko bakit may 50. 69 minus 52, 50 yon. So, this is 50.
Yan. So kung cancel natin, m is equal to 69 minus 39 raised to, hindi siya pwedeng i-cancel. 50 lang. Hindi siya pwedeng mag-cancel. May exponent na t eh. So correct? Hindi siya pwedeng mag-cancel. I-correct lang natin yung number na lang. May exponent na t eh. So hindi siya pwedeng mag-cancel. So this is only 50. Let us correct it. Yan, 50 lang yan. Then continuation. Yan ang ating sagot sa ating temperature reading as a function of time para sa ating question number 1. And then continuation. Now what will happen? So when time is equal to 5 minutes, substitution lang tayo, that is only 50, no? Yan. Then continuation. The temperature reading after 5 minutes, the thermometer is first brought into the room. I think this is not anymore 53.99 degrees, no? Fahrenheit kasi 52, hindi yan ganyan eh. So siguro i-calculate na lang natin gamit ang ating calculator. So mag-calculator tayo, i-correct natin, no? Let's try to calculate it. Escape ko muna. Okay, hanap tayo ng calculator. 54.56 Na-calculate degrees mo na. Fahrenheit. Calculate mo na. Okay, okay. Apa. Okay, ilan ang sagot na nakuha mo? 54. 54.56 degrees Fahrenheit. Okay, very good, very good. So hindi na tayo magka-calculator. So ibalik ko na sa ating session, no? Yan. So ilan? 54.56. 56. So kilorek ko lang, no? May typographical error. Yan. So 54.66. 56 pa. 54.56. Apa. Yan. So yan ang ating sagot. So ganyan lang kasimple ang ating problem sample regarding about Newton's law of cooling. After this, after nyong panoorin ng video, after nyong mag-lecture, ito yung inyong quiz. So correct ko lang yun, that is 50, no? Yan, 50 yun. 50. This is also 50. Yan. Kinorek ko lang. Yan. Okay, ito yung problem. For your quiz, good for 50 points. A temperature reading 20 degrees Fahrenheit is brought into a room of an actor. So correct ko lang, no? Inarte ko lang yung problem, ha? Of an actor where the temperature is 70 degrees Fahrenheit. A minute later, the thermometer reading is 31 degrees Fahrenheit. Determine the temperature reading as a function of time. So may sarili tayong equation na mabubuo dyan, parang kanina, no? Find the temperature reading 1/12 of an hour after the thermometer is first brought into the room. Ang 1 hour, remember, is 60 minutes, di ba? So i-compute nyo lang yung 1/12 ng 60 minutes. Palagay ko siguro, bigyan ko na kayo ng in, that is 5 minutes. So yung temperature natin dito, 1/12 of an hour is also equal to 5 minutes. Okay. So naintindihan ba ninyo yung lesson natin kung paano tayo nag-arrive sa mga sagot? Question so far? Okay, gawin Yes, yung sir. problem na to, isolve na ninyo, and then send niyo yung inyong solution kay Mr. Duway para matulungan niya ako. Okay? So start doing your activity now. Ito yung ating activity, kauna-unang problem solve under ng applications of the Newton's law of cooling. So question so far? Wala ba kayong question? Wala naman po. Wala pa naman po, sir. So malinaw yung problem, no? Wala kayong tanong? Okay. Thank you, mga Yes, sir. anak, and God bless.